I am Milagros Aquino Magsaysay, representing the United Senior Citizens Party List. We are representing the senior citizen sector in Congress. I am from La Union, an Ilocana, and I was seated in Congress in the 17th Congress, and now this is the first time that United Senior Citizens Party List, the 19th Congress, won the seat. You have 2 minutes, ma'am. Oh, okay. So I am here to really, even on the 17th Congress, I had been fighting for the rights and privileges of the senior citizen. Kaya po nandito ako at pinili ko itong sektor na ito para irepresenta ang mga nakatatanda para may paglaban ko po ang kanilang karapatan, kapakanan, pribilehyo at benepisyo. Ako po ay nakipaglaban para po, ang tagal-tagal na pong ipinaglalaban itong Universal Social Pension, pero ngayon po ay naipaglaban ko sa tulong po ng ating mahal na Speaker Martin Romualdez na ipaglaban ko po itong Universal Social Pension sa Kongreso at aprobado na sa Kongreso at ngayon nasa Senado na. And hopefully, maaprubahan agad sa Senado para mapirmahan na po ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos para napakagandang regalo niya sa mga nakatatanda. Okay, thank you po, Ma'am Magsaysay. Ma'am, you have now 8 minutes to answer questions from the media. Okay, any question po? Go ahead. Nico? Nico ba yan? Robert? Okay, go ahead, Robert. Hi ma'am, magandang umaga. Robert Mano from Teleradio. Ma'am, sa second term ninyo, how do you intend to advance po yung protection ng mga senior citizen? Kasi ngayon po sa simpleng discount lang sa parking, nagkakaproblema sila. Tapos yung distribution ng ayuda para sa kanila naiipit because hindi alam kung anong government agency yung mamimigay o magbibigay sa kanila. At ang malaking problema natin, hindi natin alam yung exact figures kung ilan po yung senior citizen sa atin dito sa Pilipinas. Okay. Well, according to statistics, ang ano natin ngayon, ang dami ng mga nakatatanda ay 11.6 million. At yung sinabi mo na, can you repeat the question again, please? Yung paano po natin mapoproteksyonan panlalo yung mga senior citizen under po sa party list niyo kasi yung simple pong mga discount ang senior citizen pagdating sa parking at sa iba po mga bagay hindi po na ibibigay sa kanila. Yes, nag-imbestiga po kami sa Kongreso sa Ways and Means, no, sa mga nare-report na hindi ino-honor yung discount namin kasi batas po ito. 12% VAT exemption and 20% senior citizens discount. Maraming mga restaurants, maraming mga hotels at saka maraming mga drugstores na hindi ino-honor ito. So nag-imbestiga ang Ways and Means wherein I am a member at it took us more than 1 month na inimbestigahan lahat. At sa ngayon, wala pa namang report na hindi ino-honor yung discount namin. Tapos yun namang pagsulong po sa kalusugan ng mga senior citizen ay nahingi ko po kay Presidente Ledesma ng PhilHealth na kasi ang binibigay kasi ng PhilHealth ay 3 times a week na dialysis ang libre. Pero ngayon po, binibili nila yung gamot noon, yung mga Epotin, dialyzer, kung minsan umaabot ng 1,400. Kung wala ng pera yung mga senior citizens, hindi na sila makadialysis. So ito naman po ang talagang hiningi ko kay Presidente Ledesma ng PhilHealth na libre na lahat. So ngayon po, effective kahapon po, ay libre na lahat ang mga nagdadialysis, pati na gamot. Kasi ang package nila is 6,350
tama na na makover lahat yung gastos ng nagda-dialysis. Meron pa pong tanong? Question po? Okay. Hi ma'am, Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Good Sa afternoon. mga nakaraan po ma'am, lagi pong inirereklamo po ng mga senior citizen, yung pong delayed nung kailan po natatanggap ng mga social pension. Paano pong gagawin ho ninyo sa Congress on your second term? Ito kasi noon, every quarter ang pagbigay ng pension kasi due to lack of manpower, no? Ngayon, nung isang nakaraang secretary ginawang 6 months. So noon pa nagrereklamo ako kasi kung minsan nakakamatayan na ng mga nakatatanda. Ngayon, binalik sa quarterly, every 3 months. Pero kung minsan nadidelay pa rin, so yun, nag-usap kami ni Secretary Gatchalian and he told me that he will see to it na on time, simultaneous ang pagbigay ng pension. Sa ngayon po ba, magkano po ho yung tinatanggap na social pension ng ating mga seniors every month? 1,000 na, pero ito para sa indigents. Pero kung sakasakali manalo ho kayo, itutulak ko ba ninyo na maitaas ulit or madagdagan yung po kanilang tinatanggap monthly? Ang itinulak ko po na naaprubahan na sa Kongreso ay yung Universal Social Pension na lahat na po ng mga senior citizen kasi nagrereklamo sila na bakit naman daw sila parang nadidiscriminate na hindi sila nakakatanggap ng social pension. So ngayon, yan naman ang pinaglaban ko, yung Universal Social Pension na lahat na ng senior citizen, 60 years old and above, mayaman man, mahirap man, may pension man o wala, ay makakatanggap na ng buwanang pension kung ito ay maisabatas na. Yung pong pagtataas ng kanilang social pension, magkano po yung itutulak po ninyo? Katataas lang po, 500 dati yung ma-indigents, naging 1,000. Katataas lang naman yung pension ng ma-indigents. Pero kung ako lang po masusunod, ay maski po 3,000 ang social pension. Kaya lang po, hindi pa ho kaya ng gobyerno. Thank you so much po, Congresswoman. Thank you. Thank you. Dante? Dante, please. Check. Ma'am, magandang umaga po. Isang tanong lang po, parang reaction. Meron po kasi ngayong ginagawa ang COMELEC, ayaw ko lang, yung comment nyo lang po, yung mga senior po natin kasama sa pinapayagang maagang bumoto from 5 a.m. to 7 a.m. Ano pong tingin nyo dito, ma'am? Okay lang po ba sa inyo o mas gusto nyong makipagsabayan na lang doon sa mga medyo masabi natin malakas-lakas pa na alas 7 onwards po? Well, para sa akin ay maganda yon para hindi sila magpipila, hindi sila makipagsiksikan. At least meron silang sariling time at batas na po yung may sariling lugar ang mga senior citizen para bumoto. Kasi mahirap yung mga senior citizen kung minsan yung mga eskwelahan nasa taas, may mga hagdan, nasa taas yung pagbotohan, mahihirapan talaga sila. So dapat lang may sarili silang lugar na hindi na sila kailangang umakyat. Thank you. Ma'am, good morning. Good morning. Opo, Sherry Ann Torres po sa ABS-CBN. Kung ang dami po ngayong senior citizen na aabuso, ang daming senior citizen ngayon nasa kalsada, walang mga matirahan, pinapaalis sa mga kamag-anak. Ano po yung pinaplano po ninyo na gawin na panukalang batas para sa kanila, lalo na po yung mga nangaabuso po ng mga nakatatanda? Nag-file ako ng Senior Citizens Anti-Abuse Act at 11 abuses ang inilagay ko doon. Hindi lang physical, emotional, mental, financial, sexual. Nag-file din ako ng institutional. Kasi madalas po, pag nagpupunta yung mga senior citizens sa ahensya ng gobyerno o kaya sa mga pribadong establishment, ay pinag-aantay po sila kung minsan nasisigawan sila, kung minsan pinapaalis sila. So, isinusulong ko ngayon ang itong Anti-Abuse Act para sa mga senior citizens. Ma'am, ano po yung parusa doon sa mga offender? Makukulong sila. Gaano po katagal, ma'am? I think 5 years. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, clarify. Hello ma'am. Good morning. Nandito po ako sa Ma'am, to your right. Ma'am, dun po.
Ma'am, tanong ko lang kung tama po ba second term yun na po? Yes po. Okay po. Thank you. Second term kapag nanalo po kayo. Tama po ba? No, nung 17th Congress, sa ibang party list ako tumakbo. Ngayon, ito, bago ngayon yung Universal Social Pension, which we won naman, this is my second term under United Senior Citizens Party List. So tama po ba 2019 and 2022 under United Senior Citizens? Yes. Tapos pag nanalo po ulit ay third term yun na po? No. Pangalawa pa lang. First time ngayon first time. ang Sige po. United Senior Citizens Party List. Okay po, sige. Salamat po. Hello po, ma'am. Ma'am Magsaysay. Yes. Thank you, ma'am. 8 minutes is done. Tapos na po yung 8 minutes. Oh, thank you so Ma'am, much. Okay. Thank you, ma'am. And good day to all. Okay, thank you, ma'am. Ma'am Magsaysay, dito na po.